Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequency sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pabor si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa joint military drills ng Pilipinas at Australia. Ayon sa Pangulo, maraming benepisyo ang pagsasagawa ng joint military drills. Paliwanag ni Pangulong Marcos, hindi lamang ito para sa depensa at seguridad, kundi para sa paghahanda sa kalamidad. This will benefit the Philippines because we are conducting these exercises so that we are able to work together with our foreign partners. And when I say work together, it is not only for defense and security, it is also for disaster preparedness, disaster assistance that they might bring. Should there be a disaster, Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakadepende ang pagsasagawa ng joint military exercise ng Pilipinas at Australia sa sitwasyon sa West Philippine Sea o WPS. Ayon sa Pangulo, hindi madali ang pagtatakda ng petsa dahil nakabase ito sa level ng tensyon sa WPS. as to having yearly exercises, well, that's probably something that we can discuss. But again, we will have to assess the situation at the time. And if we need to continue these exercises, then I think we will be able to agree on that. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpahayag ng suporta si Marshall Islands President Hilda C. Heina sa Pilipinas laban sa panghaharas ng China Sea vessel sa mga pansasakyang pandagat ng mga Pilipino sa West Philippine Sea o WPS. Sa kanyang courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hinimok ni Heina ang pinuno ng Pilipinas na ikonsidera ang pakikipag-ugnayan sa Pacific Islands Forum o PIF, kaugnay sa pagiging agresibo ng China sa WPS. Tiniyak ni President Heina kay Pangulong Marcos na tutulong sila sa Pilipinas sa anumang maging desisyon nito. Aniya, susuportahan nila ang Pilipinas maging pangrehiyon o pang-internasyonal man. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos si President Heina sa suporta nito sa Pilipinas at sinabing tiwala ang bansa sa international rulings.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagbahayag ang Pilipinas ng interes sa pagpapatibay sa kolaborasyon ng Pilipinas at Marshall Islands sa larangan ng paggawa, edukasyon, pagsasanay at agrikultura. Ibinukas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ideya ng bisitahin siya ni Marshall Islands President Hilda Heine sa Malacanang. Nilatag naman ni Heine kay Pangulong Marcos ang plano ng Marshall Islands para pagtibayin ang labor arrangements sa Pilipinas na magdudulot ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Bukod dito, sinabi ni Heine na kailangan ng kanilang bansa ang mga medical professional na eksperto sa radiology, orthopedic, surgery, general surgery at iba pang serbisyo medikal na wala sa naturang Pacific Island region. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inimbitahan sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Maria Luisa Araneta Marcos ni German Chancellor Olaf Scholz para sa isang working visit sa Germany at ni Czech President Peter Pavel para sa isang state visit sa Czech Republic. Isasagawa ang back-to-back visits mula March 11 hanggang March 15 sa susunod na linggo. Ayon sa Malacanang, layunin nito na palakasin ang relasyong bilateral at pagyabungin pa ang kooperasyon ng Pilipinas sa dalawang bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaasahang makakapulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matataas na pinuno ng Germany at Czech Republic sa kanyang pagbisita roon mula March 11 hanggang March 15. Ayon sa Malacanang, nakatakdang makapulong ni Pangulong Marcos ang apat na lider ng Czech government kabilang sina Czech President Peter Pavel, Prime Minister Peter Fiala, Senate President Milos Vystrčil at Parliament Chamber of Deputies President Markéta Pekarová-Adamova. Sabi pa ng palasyo, may schedule rin ang Pangulo sa matataas na negosyante sa Germany at Czech Republic para mapalakas ang trade and investment opportunity. Sa biyaheng ito, magkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos para mabisita ang Filipino community sa Germany at Czech Republic para personal na mailatag ang mga plano at programa ng administrasyon para sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagpapagaling na si dating First Lady Imelda Marcos laban sa pneumonia. Inanunsyo ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang X account. Ayon kay Pangulong Marcos, bumababa na ang lagnat ng dating First Lady at malapit na itong gumaling ayon sa medical team ng kanyang ina. Ibinahagi ng Pangulo na binisita niya ang 94 anyos niyang ina pagkabalik niya sa bansa matapos ang biyahe sa Melbourne, Australia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, A- with stable outlook investment rate credit rating ng Pilipinas mula sa Japan Credit Rating Agency o JCR. Patunay ng pagtitiwala sa pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Department of Finance Secretary Ralph Recto. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Binigyan diin ni Finance Secretary Ralph Recto ng pinakabagong pagkapatibay ng Japan Credit Rating Agency o JCR sa investment grade credit rating ng Pilipinas na A- with stable outlook ay patunay ng pagtitiwala sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Recto, ang latest development na ito
ay nagpapakita na on track ang administrasyon sa pagtahak nito sa growth-enhancing fiscal consolidation. Anya, ang mataas na credit rating ay maituturing na major win dahil magkakaroon ng higit na access ang Pilipinas sa mas murang financing mula sa development partners at international capital markets. Paliwanag ng kalihim, nagpapakita kasi ito ng creditworthiness ng Pilipinas at upang makamit ang kumpiyansa ng mga investors at creditors. Ibig sabihin, mas makakainganyo ito ng mga foreign direct investment at lilikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Sa pinakahuling rating, pinagtibay ng JCR ang mataas at matatag na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, matatag na domestic demand, matibay sa kabila ng external shocks, low external debt at sapat na foreign exchange reserves. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Task Force El Nino tiniyak na nagpapatupad ang pamahalaan ng mga hakbang laban sa profiteering. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Tiniyak ng Task Force El Nino na nagpapatupad ng mga hakbang ang pamahalaan laban sa profiteering ngayong panahon ng tagtuyot. Bilang chairman ng task force, sinikayat ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Chodoro ang Department of Trade and Industry o DTI na paigtingin ang supply at price monitoring para mapangalagaan ng mga consumer. Ito ay alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang government intervention para maibsan ang mga epekto ng El Nino. Kaugnay nito, pinatitiyak ni Secretary Chodoro na may sapat na supply ng mga pangunahing produkto, partikular sa mga lugar na nakakaranas ng matinding epekto ng tagtuyot. Hinikayat naman ng kalihim ang publiko na i-report sa 1DTI o 1384 hotline o sa email ang mga retailer, distributor o manufacturer na nagbebenta ng mga batayang produkto ng mas mataas sa inilathala ng DTI na suggested retail price. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. National Food Authority o NFA nakapagbenta rin ng rice stock noong mga nakaraang taon nang hindi dumaan sa bidding. Magulat si Kathleen Forbes. Inamin ni suspended NFA Administrator Roderico Bioco na noong 2021 at 2022 ay nagkaroon din ng bentahan ng rice stocks ng NFA na hindi dumaan sa bidding. Sa motu proprio investigation ng Kamara kaugnay sa bigas scam, ipinaliwanag ni Bioco na salig sa COA Circular 89-926 ay pinapayagan na hindi na idaan sa bidding ang mga merchandise o inventory na for regular sale ng isang ahensya. Kaya ito lang din anya ang kanilang sinunod sa kanyang pag-upo bilang bagong NFA Administrator sa pagbebenta ng nasa 130,000 na sako ng rice stock sa mga pribadong trader. Sabi pa niya, bago niya hawakan ang pwesto sa NFA ay ganito na ang ginagawa. Pero para sa mga mambabatas, hindi dahil sa ito ang nakagawian ay ito ang tamang gawin. Kinumpirma naman ni NFA Assistant Administrator Robert Hermano na nasa 8 milyong sako ng bigas ang naibenta na hindi dumaan sa bidding. 4.4 million dito ay noong 2021, 3.6 million noong 2022 at 186,000 noong 2023 na pawang bago ang termino ni Bioco. Una na humirit si Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na palawigin ng komite ang investigasyon sa ginawang bentahan ng NFA mula 2019 hanggang 2023. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Migrant Workers o DMW tiniyak na nasa ligtas na kalagayan na ang 10 tripulanteng Pinoy na lulan ng barkong tinamaan ng missile attacks ng Houthi rebels. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Nasa ligtas ng kalagayan na nasa 10 Filipino crew members na lulan ng barkong tinamaan ng missile attacks ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. Ito ang malugod na ibinalita ni Department of Migrant Workers o DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak matapos niya mismo makausap ang 10 na kasalukuyan ng nanunuluyan sa isang hotel. Una rito nakatanggap ng konfirmasyon ng DMW mula sa Manning Agency na dinala nga sa naturang hotel ang 10 Pilipino na nasa bahagi ng Djibouti sa Horn of Africa. Samantala nilinaw naman ng DMW
na nasa 3 Pilipino ang nasugatan sa missile attack at kasalukuyan nagpapagaling na sa ospital sa Djibouti City. Personal na rin nagtungo ang mga senior official ng DMW sa pamilya ng 2 Pilipino seafarer na nasawi naman sa pag-atake kung saan ipinabot nila ang taus-pusong pakikiramay. Tiniyak din ng DMW na ibibigay ng pamahalaan ng mga kinakailang tulong sa kanilang kinakailangan alinsunod na rin sa atas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinaalalahanan ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang mga OFW sa naturang bansa na sumunod sa batas at panuntunan ng Israel. Kasunod ito ng napaulat na mga Pilipinong hinuli kamakailan dahil sa paglabag sa kanilang mga visa conditions at pagtanggap sa gawaing hindi sakop ng kanilang work permit. Halimbawa na lamang nito ang mga caregiver o hotel worker na nagtatrabaho sa farm, grocery o factory. Paliwanag ng embahada, matibay itong batayan upang ipahuli at dagli ang ipa-deport ang sinumang lumabag dito. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang embahada sa mga otoridad ng Israel upang matiyak na napapangalagaan ang mga karapatan ng mga nahuling OFWs at isinasailalim ang mga ito sa due process at makataong pagtrato. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iyan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Provincial Action Plan para sa El Nino inaprubahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Si Donna Cawis Balyo mula RP Bontoc sa balita. Inaprubaran ti Mountain Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council wenno PDRRMC ti Provincial Action Plan for El Nino ditoy Mountain Province kas pangontra iti anyaman nga epekto ti nakaro atikag ditoy probinsya. Inpakaammo ti Provincial Information Office nga inaprubaran dagiti kameng ti PDRRMC iti taripnongda ti 5 a sektor nga tutok ti Provincial Action Plan. Karaman ditoy ti seguridad iti supply ti danom, makan, enerhiya, ken pangsalunat. Iti food security, manamnama nga maikan iti naan-anay a suporta dagiti maapektaran nga mannalon. Ti panglima iti action plan ket public safety nga nakatutok iti prevensyon dagiti insidente ti puor. Maipapan ditoy kini daw ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. kadagiti kameng ti PDRRMC nga agtitinulong tapno nasayaat ti implementasyon dagiti nasao nga action plan for El Nino. Narpos na Bontoc, Donna Cawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawis Balyo. Higit 1,900 na mga benepisyaryo mula sa iba't ibang bahagi ng Kalinga matutulungan sa ilalim ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nasurok 1,900 na benepisyaryo manipod iti na duma-duma aparte iti Kalinga ti matulungan babaen iti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kuno TUPAD program ti Department of Labor and Employment. Daytoy ket karaman iti signing of contract ken orientation itay nabiit nga indolwan iti Dole Kalinga ken Congressional District Office. Dagiti TUPAD beneficiaries ket agtrabaho iti 10 nga aldaw kadagiti public places particular iti eskwelahan ken barangay. Masweldoan da base iti minimum wage iti rehiyon of 430 pesos. Sigun ang kini Congressional District Office focal person Delia Dugyon,
10 million pesos iti alokasyon wano pondo para iti nasawa programa babaan iti inisyatibo ni Kalinga Representative Alin Jessie Mangawang. May palagip nga iti tupad ket may sa programa iti dole tapno may paay iti emergency employment kadig iti naawanan ti trabaho, underemployed ken seasonal workers. Manipod DZR Kitabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Robbery and band incident sa Kawit, Cavite, isang malaking tagumpay ng Philippine National Police o PNP Calabarzon ayon kay Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Pagbabalita si May Formara ng RP Lucena. Malaking tagumpay para sa PNP Calabarzon ang pagkakatukla sa mga suspect sa likod ng isang robbery in band na naganap sa Kawit, Cavite noong February 13, 2024. Sa press con ng PNP Calabarzon kahapon, inihayag ni Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas kung sino-sino ang mga suspect na pawang mga miyembro ng PNP. Kinilala ang mga ito na si Police Senior Master Sergeant John Paulo Maigi Meliona na nakatalaga sa Cavite Provincial Intel and Detective Management Unit bilang pre-charge investigator. Si Police Senior Master Sergeant Reynaldo Andrada Kilit Jr. mula sa Provincial Intel Unit ng Cavite PPO at si Police Corporal Leonard Pastrada Pareha na nakatalaga sa Provincial Drug Enforcement Unit ng Laguna PPO kasama ang kanilang 2 sibilyan na kasabwat at 4 pang John Does. Inihayag pa ni General Lucas na ang 3 suspect na pulis ay inilis na sa kanilang unit at inilipat sa Regional Headquarters Holding Area Section o RIHAS at isinailalim sa restrictive custody. Sa investigasyon ng PNP, natukoy na persahang pinasok ng mga suspect ang 2 residential house na nakasuot ng itim na jacket at gray long sleeves na may cap at face mask at tinutukan ng baril ang mga biktima. Tinangay ang mga mahalagang gamit, kabilang mga cellphones, mga dokumento ng pagkakakilanlan, isang maikling baril at hindi natukoy na halaga ng pera. Naharap sa kasong robbery in band ang mga suspect, kasabay ng atas ni R.D. Lucas sa Regional Investigation and Detective Management Division at Regional Internal Affairs Service na magsagawa ng isang parallel administrative investigation. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May Formaran. Barangay San Pedro, Biri, Northern Samar, mayroong bagong evacuation center. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Nahuman na sa probinsyal nga gobyerno sa norte sa Samar ang konstruksyon sa duha ka andana nga evacuation center sa Barangay San Pedro, Munisipyo San Biri, Norte sa Samar. Ang bago nga center ang may ginalutaga nga kantidad 2.8 milyones ka pesos. May danainis ang kinahanglanon nga mga pasilidad sugad sa water supply, kusina ug pantry, toilets, rampa ug generator set ngan andam na karawaton ang komunidad nga nanginginahanglan san bulig sa panahon san mga remalaso. Pinaagi sining inisyatibo gintatalinguha sang gobyerno probinsyal nga mabuligan nga maprotektahan ang komunidad kontra san mga challenges san climate change ug iba pa nga mga remalaso. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Provincial Social Welfare and Development Office ng Surigao del Sur ilulunsad ang Ride the Right campaign kasama ang Commission on Human Rights o CHR Caraga bilang bahagi ng Women's Month celebration. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag.
Gikatakda nga ilusad sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang Ride the Right campaign kauban ang Commission on Human Rights o CHR Caraga sa Marso 15 sa nagkadaiyang bus terminals dinhi sa probinsya. Sa impormasyon nga gihatag ni Hershey Nunez, Provincial Social Welfare Officer, unang pagabisitahan nila mao ang bus and jeepney terminal dinhi sa Tandag City kundin isentro ang aktibidad sa paghatag og impormasyon diha sa mga drivers ug operators bahin sa child ug human trafficking. Importante sumala pa nga masabtan ug mahibaluan sa mga toda ang balaod ug ang mga senyales sa trafficking tungod kay posible nga diha sa mga terminal iagi ang mga biktima sa human trafficking. Ang ngayon usab nga mahibalo sila sa mga pamaagi sa pagsumbong diha sa otoridad. Sumala pa ni Nunez nga kabahin ang Ride the Right campaign sa mga kalihukan nila ni ining Women's Month celebration. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Pagpapanumbalik ng commercial flight sa Sulu patuloy na pinagsusumikapan ng Bangsamoro Airport Authority. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Bukod pa matampa biyaon pangkuno hikabalikin biyahe ari plano pahulo iningkya bahagi hi Airport Manager Delson Ismael sin Bangsamoro Airport Authority at Tawabaa. Masasilaha pagtakaran sin Nikapakwa Advisory sin Leading Edge Air Services amon nakaw na nagbiyahe hulo to Zamboanga sumakat na hundong hakakugdan sin pandemic. Wat Ismael sang patwaktu hikabalikin biyahe amon magdihirat-ud katanaman pa mga magkakawi pa Zamboanga iban mo imari palupa sug. Agi pa ini tuy-tuyin kaagyo nila hasupaya kakanapan in commercial flights sa Maripasulu payay malago na pamindahi inji madyato habinaywayan amon makatabang na turisab ha tourism sector. Denga RP Holo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. At narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Inaasahan ng Manila Electric Company o Meralco na mababawasan ang singil sa kuryente itong buwan ng Marso. Ayon kay Meralco spokesperson at Vice President for Corporate Communications, Joe Zaldariaga, na kahit hindi pa nila natatanggap ang mga bill mula sa mga suppliers, nakikitaan na mas mababa ang generation charge ngayong buwan ng Marso. Ang generation charge ang bumubuo ng karamihan sa monthly electric bill ng mga consumer. Iniugnay ni Zaldariaga ang potensyal na pagbaba ng singil sa kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM at ang pagpatuloy ng operasyon ng 455 megawatt power plant ng San Buenaventura Power Limited Company. Ang karaniwang presyo ng WESM ay bumagsak ng 3 piso at 71 sentimo kada kilowatt hour noong unang bahagi ng Pebrero, kung saan mas mabilis ang supply kumpara sa demand. Nitong Pebrero, nagtaas ang singil sa Meralco mula sa mahigit 11 piso at 34 na sentimo kada kilowatt hour at naging halos 12 piso na ang kada kilowatt hour nito dahil sa mas mataas na generation charge dahil sa pagtaas ng gastos mula sa mga independent power producers at power supply agreements. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na humihingi na ideklarang illegal ang rules and regulations na sumasakop sa mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO na inaprobahan noong taong 2016. Sa en banc decision ng Korte Suprema, nagkaroon umano ng technical grounds dahil hindi napag-isa ng mga petitioner ang kanilang mga petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng POGO. Ang rules and regulations ng POGO ay inaprobahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na sumasakop sa pagproseso ng licensing, accreditation at registration ng mga offshore gaming operators, offshore gaming agents at iba pang service providers. Sa 15-page en banc ruling, hindi pinagbigyan ang hiling ng petitioners na Union for National Development and Good Governance Philippines, Anti-Trapo Movement of the Philippines Incorporated at isang attorney Jovencio Evangelista. Bukod dito, wala din daw legal standing ang petitioners para ipakita na mayroon silang direkta at personal na interes sa pagpapatupad ng rules and regulations o kaya ay mabigat na ebidensya na sila ay naaapektuhan. Hindi rin pinagbigyan ng Supreme Court ang hinihingi nila na Temporary Restraining Order o TRO o kaya ay Writ of Preliminary Injunction dahil hindi naman daw ito nangangailangan ng mabilis na pagtugon para mapigilan ang anumang collateral damage. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umabot na sa 1.2 milyong international tourists ang naitala ng Department of Tourism o DOT simula Enero hanggang Pebrero ngayong taong 2024. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, patunay ang nasabing bilang ng kinabukasan ng Philippine tourism. Pinasalamatan din ng kalihim ang Philippine sellers na patuloy na nagsusulong ng turismo ng bansa. Kumpiyansa din si Frasco na magtutuloy-tuloy ang magandang ipinapakita ng turismo ng bansa sa ilalim ng Marcos administration sa mga susunod na mga taon. Base sa datos ng DOT na sa 1.2 milyon na turista, 74% ang mga banyaga habang ang natitira ay pawang overseas Filipinos. Nitong taong 2023, pumalo sa 5.45 milyon ang turistang naitala habang ngayong taon ay target ng ahensya na magkaroon ng 7.7 milyong arrivals. Sa huli, nagpaalala si Frasco sa publiko na mahalin ang Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilan sa mga sikat na basketballista ang nasa Cebu ngayon para sa Final Four Series ng East Asia Super League o EASL. Isa na rito si Jeremy Lin ng New Taipei Kings at si Renz Abando kasama ang kanyang koponan na Anyang Zhonghuanjiang Red Boosters. Kakalabanin ni Abando at ng Red Boosters ang Seoul SK Knights habang si Lin at ang Kings ay makakatapat ang Chiba Jets na gaganapin sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City. Kasama naman sa mga miyembro ng Seoul SK Knights si Filipino import Juan Gomez Diliano sa Korean Basketball League, subalit hindi siya masisilayan sa aksyon dahil sa iniinda nitong injury. Ang laban para sa bronze medal at finals ng EASL ay gaganapin sa Marso a 10 sa kaparehong venue. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling perpekto ang record ng defending champion Creamline Cool Smashers sa 2024 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference.
Ito ay pagkatapos tinalo ng Cool Smashers sa pangunguna ni Team Captain Eliza Valdez ang Galleries sa loob ng 3 sets, 25-22, 25-17 at 25-15 para makahati sa itaas ng team standings ang Choco Mucho na may kapwa malinis na 3-0 baraha. Nanguna sa opensa si Michelle Gumabaw para sa Cool Smashers sa nagawa nitong 10 puntos habang nakapagtala naman ng 18 excellent sets si Kyle Negrito. Bumagsak naman sa 0-3 ang kartada ng High Risers. Samantala, nakihati na din ang Signal HD Spikers sa Creamline at Choco Mucho sa liderato pagkatapos talunin ang NX-led Chameleons 25-21, 25-17 at 25-21 sa larong ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumarami ang mga Pilipinong boksingero ang nakakakuha ng tagumpay pagkatapos ang magkasunod na panalo ni na Mark Ashley Fajardo at Ronald Chavez Jr. sa E-Work Arena sa Busto Arsizio, Italy. Pinatumba ng 19 anyos na si Fajardo ang Portuguese boxer na si Albertino Monteiro sa ikatlong round ng 63.5 kg light welterweight category. Nagwagi naman sa pamamagitan ng split decision si Chavez laban kay Bruno de Barros Fernandez ng Cabo Verde. Una nang nakakuha ng panalo si Rohen Ladon sa pamamagitan ng isang split decision laban kay Federico Emilio Serra ng Italy at sinundan ito ng isa pang panalo sa round of 32 preliminaries via knockout sa katunggaling si Said Mortahi ng Marshall Islands. Hindi naman nagpahuli at nanaig ang kamao ni John Noble Marvin na pinabagsak sa ikalawang round via knockout ang Iranian boxer na si Pauria Amiri sa men's 92 kg division. Samantala sa unang round pa lang ng women's 57 kg division, pinabagsak agad ng Tokyo Olympics 2020 silver medalist na si Nesti Petesio ang katunggaling Serbian boxer na si Andela Brankovic sa pagbubukas ng first World Boxing Qualifying Tournament noong Marso 3. Hindi naman pinalad sina Riza Paswit at Hergy Baskiadan na magkwalipika sa Paris Olympics. Ilan pang mga Pinoy boxers ang nakatakdang lumaban, kabilang na sina Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam, Ira Villegas at Claudine Veloso. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika
dahil ngayong Marso 8 ay International Women's Day, tampok natin sa ating chikahan ang mga babae sa mundo ng showbiz na nagpakita ng husay, galing at talento. And umpisahan natin ito kay Filipino pop superstar Sara Geronimo na ating ibinalitan nitong nakaraan dahil siya ay tatanggap ng Billboard Global Force Award sa Billboard's Women in Music Annual Award sa Los Angeles, California. Formal at personal na tinanggap ng popstar royalty ang award na kanyang inialay sa kanyang ina na si Mommy Divine Geronimo. And sa blue carpet interview sa singer, tinawag niyang bayani o hero ang kanyang ina kasabay ng paghahayag ng pagmamahal nito sa kanya. At nagpasalamat ito sa suportang ibinigay ng ating mga kababayan sa kanya. At hindi inasahan ng singer ang achievement na ito. At ayon pa sa kanya, ang maging bahagi nga ng Global Force Award ay may kaakibat na responsibilidad. At nagpasalamat rin ito sa Billboard magazine sa pagkilala nito sa kanya at sa Billboard Philippines din, syempre, na naging tulay upang ipakilala ang original Filipino music o OPM sa buong mundo. At nang matanong itong si Sara kung ano ang kanyang opinyon sa mga kababaihan sa musika. Sabi niya, quote and unquote, "Women are beautiful, women are strong." And sa kanya na mga Instagram story, nagpasalamat din ito hindi lang sa Billboard at sa kanyang mga magulang maging sa kanyang talent agency na Viva dahil sa kanilang suporta. And kasama rin niya tumanggap ng award ay sina Kylie Minogue ng Australia, Karol G ng bansang Colombia, Charlie XCX at Pink Panthers ng England, New Jeans ng South Korea, Thames ng Nigeria, Luisa Sonza ng Brazil, Annalisa ng Italy, Young Miko ng Puerto Rico, Maren Morris, Ice Spice at Victoria Monet ng USA. Ito naman sa larangan ng pageant ay hindi papahuli ang ating mga kababaihan. Ganda at talino, siguradong panalo tayo dyan. And tulad na lang nitong susunod nating chika, makalipas kasi ang ilang taon, rarampa muli si Miss World 2013 Megan Young sa stage ng Miss World pageant ngayong taon. And si Megan ang magiging host sa inaabangang 71st Miss World pageant sa March 9 sa Mumbai, India. Ito ang pagbabalik ng beauty queen sa prestiyosong beauty pageant makalipas ang 11 taon. And si Megan ang kauna-unahan at tanging Miss World winner mula sa Pilipinas ang napiling mag-host sa darating na Grand Coronation Night sa nasabing bansa. At ang Indian director na si Karan Johar, siya ring host ng sikat na talk show na Coffee with Karan, ang magiging co-host ni Megan sa last part ng naturang international pageant. At makikita rin sa social media page ng Miss World Organization ang anunsyo sa pagbabalik ni Megan sa Miss World stage bilang host. At sa 71st edition ng Miss World pageant, kokoronahan ng reigning Miss World na si Karolina Bielawska ng Poland ang tatanghaling bagong reyna. And ang magiging pambato ng Pilipinas ngayong taon sa Miss World ay si Gwendolyn Forniol. At sa panghuli natin, chika, hindi madali ang maging ina. Lalo pa kung maraming pagsubok ang nangyayari sa pamilya. Kaya saludo tayo sa kanila dahil sa sakripisyo nila para sa pamilya. At saludo rin tayo kay Sara Labati dahil sa pagiging ina nito sa kanyang mga anak. At inamin nito sa isang panayam na hindi naging madali ang kanyang journey bilang ina, lalo pa at naging ina na ito sa murang edad o sa edad na 20 anyos. At ibinahagi nito ang karanasan niya nang maging mommy na siya sa edad na 20. At kahit mahirap at challenging ang maging ina ay may katapat naman itong biyaya. Anya, ang pagiging ina ang nagbigay ng pagkakataon sa kanya na mapatunayan sa sarili na kaya pala niya ang isang bagay. And pag-amin pa ng aktres nung ipanganak niya, ang panganay na si Zion ay nais niya maging cool mom para maging komportable ang mga anak na maging open sa kanya, pero na-realize niya na dapat rin niyang i-practice ang pagdidisiplina. And sinisiguro ni Sara na lalaki ang kanyang mga anak na mabait, humble at matalino. And ngayon ngayon ngang nagbabalik na siyang muli sa pag-aartista, ay natanong siya kung paano niya
na pagsasabayin ang pagiging ina at ang pagtatrabaho nito sa showbiz. Pagiging organized lang daw ang kanyang solusyon, and writing down the schedule for the week ahead, kasama rin sa ginagawang pagbabalanse sa schedule nito sina Zion at Kai. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Iyan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin, at maraming salamat din syempre sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.